And an highway shall be there, and the way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those the wavering men, though false shall not err therein. Hallelujah. 2 Peter 2:21. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. Hallelujah. Hebrews 12:14. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Hallelujah. Labas ang ating mensahe, mga kapatid, sa oras nito. Basahin po natin, mga kapatid. Holiness matters. Do you believe, mga kapatid, that holiness matters in our salvation? Amen. Masaya ba tayo, mga kapatid? Nagagalak ba tayo ngayon? Hallelujah. Ngayon, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Maya-maya, mga kapatid, iiyak tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Holiness matters. Mahalaga ang kabanalan. Dahil kung walang kabanalan, mga kapatid, hindi makikita ang ating Panginoong Diyos. If you want, mga kapatid, to see the Lord, you need to live a holy life. Amen? So that's our topic today, mga kapatid. At sa unang verse natin, mga kapatid, ang sabi doon, Isaiah 35 verse 8. Thank you, sister. Praise the Lord. An highway shall be there. Highway. Nanay, hindi yung hindi na tayo sa makipot na daan. Lagpas na tayo doon. After natin, mga kapatid, makapasok sa makipot na daan, highway of holiness na ang ating lalakaran. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, sa time nito, ang ating 8 years anniversary, yung mga kapatid, we need to walk in the highway of holiness, mga kapatid, dahil mayroon na tayong pamumuhay ng may kabanalan. Amen? Nakikita sa ating mga buhay, di ba napakalayo na ng narating natin? Tingnan natin yung umpisa, mga kapatid, na tinatag ng Panginoon ng iglesyang ito. Tingnan natin ngayon kung gaano na kalayo ang ating narating. Minsan hindi nyo yan nakikita, ngunit nakikita ng ibang mga tao. Kaya ibang tao pa ang nagsasabi sa atin na malayo na ang narating mo. Amen? Malayo na, mga kapatid, nagpakalayo na. Tingnan natin ang mga itsura natin noon at ang itsura natin ngayon. Amen? Kung makita nyo yung itsura ko 15 years ago, hindi ka maniniwala na ako yun. Amen? Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. So, an highway shall be there on the way, and it shall be called the way of holiness. So, highway na. Tapos na tayo sa makipot na daan, mga kapatid. But it shall be for those, ito, mga kapatid, may paalala. Para lamang daw yun sa mga dawi-fearing men, yung may takot sa ating Panginoon. Hindi makakapasok doon ang mga mangmang. Hallelujah. Ang though false shall not err therein. Mga kapatid, hindi makakalakad doon ang mga mangmang, mga kapatid. Hallelujah. Ano yung 2 Peter 2:21? Ito pa, mga kapatid, palala. Nagilunggo ako. Ari pagid. Hallelujah. For it had been better for them not to have known the way of righteousness. Hallelujah. Mas mabuti pa na hindi mo daw nalaman ang daan ng katotohanan. Ang daan, mga kapatid, ng ating Panginoon. Kaysa sa nalaman mo na sa buhay mo at tumalikod ka, mga kapatid. Hindi ito pananakot, kundi ito ay paalala sa atin ng Panginoon. Sa tulad mo at tulad ko na mananampalataya, na kapag ikaw ay tumalikod pa sa Panginoon, hallelujah, itong sabi ng ating Panginoon, mas mabuti pang hindi mo nalaman na ang katotohanan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. To turn from the holy commandment delivered unto them. Nakakatakot, di ba? Amen. Pero mayroon pang mas nakakatakot dyan, mga kapatid. Kapag doon ka na, sa nagalagablab, ang sabi ni Nanay Tess. Nakausap ko siya nung isang araw, mga kapatid, ng katuruan. Dahil siya daw mag-i-exhort doon sa church nila. Praise the Lord, Nanay. Puri ng Diyos sa buhay mo. Thank you, Jesus. And in Hebrews 12:14, follow peace with all men,
Hindi sinabi dyan, nanay, na kapatid mo lang, anak mo lang, o kaibigan mo lang. Kundi sa lahat ng tao. So magkaroon ka daw ng kapayapaan sa lahat ng tao. Hallelujah, lahat ng tao. Hindi sinasabi ng ano mo lang. Mapatid, kundi lahat ng tao, even your enemy. Kailangan mo magkaroon ng kapayapaan. Pira na lang kung hindi tao. Hallelujah. Pero pagkatao, mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng kapayapaan dahil yun ang nais ng Panginoon. Yun ang utos ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Eh dapat may kapayapaan ka, lalo na sa asawa mo. Amen. Di ba? Kaya nga, peace be with you. Amen. Hallelujah. So without which, no man shall see the Lord. Hindi lamang sinabi ng mga kapatid na kapayapaan, kundi kabanalan. Kapayapaan at kabanalan. Kapag wala yan sa'yo, hindi mo makikita ang Diyos. Huwag mong sabihin na matagal ka nang mananampalataya, matagal ka na sa paglilingkod sa ating Panginoon, hanggat wala sa buhay mo ang pamumuhay ng kapayapaan sa lahat ng tao at ang pamumuhay ng may kabanalan. Hallelujah! Para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw, ang sabi ni Apostle Paul. So dapat, kapatid, ma-apply sa ating buhay ang kapayapaan at ang kabanalan. Kasi ay sarap kaya tingnan natin ang ating mga mukha. Di ba hindi na anong tawag doon? Simangot? Hindi, busangot. Mas malalim yung simangot eh. No? So hindi nakabusangot ang ating mga mukha dahil mayroon tayong kapayapaan. Dahil mayroon tayong Kristo sa ating mga buhay. Di ba? Bumabata tayo. Di ba? Isipin mo ba si nanay, ilang taon na si nanay, pero tingnan mo naman ang mukha ni nanay. Pwede pa mapagkamalan na sweet 16. Di ba, nanay? Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan ang nagagawa ng Panginoon na ating sinasamba sa iglesyang ito, mga kapatid. His name is Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So God cares. God is holy, mga kapatid. And He requires holiness. And everything that's not holy is not going to make it in. Ang lahat daw, mga kapatid, hindi namuhay ng may kabanalan, hindi makakapasok doon. Amen. Mga kapatid, sa highway of holiness. Highway of holiness pala yun. Ang dulo pa nun, mga kapatid, ay ang kalangitan at buhay na walang hanggan. Amen? So we need to walk in the highway of holiness dahil utos ng ating Panginoon. Hindi lang yan utos ni Pastor o ni Tatay Jack o ng bawat leader. Kundi utos mismo ng ating Panginoon na without peace and holiness sa buhay mo, you cannot see the Lord, mga kapatid. Amen? Amen. So God cares so much about holiness. So the word holy in some form is found in the Word of God 546 times sa ibang mga, ano yan, mga kapatid, na ibang books na translation. Ngunit, mga kapatid, an additional 43 times, that is a total of 589 times na nabanggit sa Biblia ang kabanalan. So, ibig sabihin, mga kapatid, napaka-importante ang pamumuhay ng may kabanalan. Amen? Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. So, it is important, and I dare say, vital to be saved, mga kapatid. Kailangan. Dahil kung hindi yan, mga kapatid, ma-apply sa ating buhay. Di ba? Kasi minsan, mga kapatid, iba matagal nang mananampalataya, matagal na naglilingkod sa ating Panginoon, nagsasamba, nagpupuri sa Diyos, ngunit kung wala pa rin application, mga kapatid, sa buhay niya, ang kapayapaan at ang kabanalan, mga kapatid, magiging useless kahit gaano kakatagal. Kaya marami, mga kapatid, na matagal na sa paglilingkod sa Panginoon, ngunit bansot pa rin ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nagli-level up. Nandun pa rin sa bukong-bukong, kunting sagi lang, balik na naman doon sa dalampasigan. We need to level up ang ating pananampalataya. Hindi na tayo mga bata. Di ba? Lagi ko nga pinapangaral, mga kapatid, na napaka-pangit naman tingnan siguro. Si Tatay Jack, lagi ko sinasampol. Nasa ganyang edad niya, sa tanda niya, tapos nagdididi siya ng gatas. Di ba? Hindi na. Dapat, mga kapatid, buto-buto na. Mga kapatid, dahil yun ang nais ng ating Panginoon. Pangbata lang yung gatas. Amen. Amen? Hallelujah. Luke 1:74-75, that the would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies, might serve Him without fear.
Matapos tayo mga kapatid, alisin ng Panginoon sa pagkahawak ng demonyo sa ating mga buhay, kailangan natin paglingkuran ng ating Panginoon na walang takot. Amen? Bakit tayo pa matakot kung alam natin ng Diyos nating pinaglingkuran ay makapangyarihan? Mangangamba ba tayo? Mag-alinlangan pa ba tayo sa pagsunod at pagganap ng kalooban ng ating Panginoon? Kung ang Diyos mismo ang nagsabi, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ako'y sa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Do you believe, kapatid, na kasama na natin ang Panginoon sa lahat ng oras sa ating buhay? Amen. Kung hindi natin ang kasama na ang Panginoon, kapatid, talagang ilulugmok tayo ng Satanas. Ngunit salamat sa ating Panginoon dahil kinukubiran niya tayo ng kanyang banal na dugo at sinasamahan tayo ng kanyang banal na espiritu na nananahan sa ating mga buhay. Amen. Kaya mayroon tayong kapangyarihan. Kaya kapag mayroon kang banal na espiritu, lagi natin pinapangaral ng kapatid, Satanas, parang langgam na yan, sipain mo yan. Kapatid, magagawa natin yun dahil ang sabi ng kapatid ng Luke 10, no? God give us power over the power of all enemy, including Satan. Amen. Amen? Kaya huwag kayong matakot kay Satanas. Kambing yun. Mga kapatid, tupa tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. So without fear, mga kapatid, so in holiness and righteousness before Him. Huwag tayong matakot, mga kapatid, na mamuhay ng may kabanalan at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon sa kanyang harapan. Dahil ang lahat ng ating ginagawa, nakikita yan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. All the days of our life. Hindi araw ng Friday lang. Ang pag-aaral natin kagabi, di ba? Friday Christian na lang. Banal lang pag-aaral ng Friday. Pag Sabado hanggang Huwebes, nandun naman sa makamundong gawain. Pinapaiwas tayo ng ating Panginoon sa ganyang uri ng pamumuhay. Hallelujah. If you desire to obey God, mga kapatid, obey Him without wavering. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 2 Corinthians 7:1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves. Bawat isa sa atin. From all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, utos ng Panginoon o hindi? So, dapat alisin na natin, mga kapatid. Ang sabi nga kanina ng ating Bible study teacher, mga kapatid, na nandun na, pero gumaganon-ganon pa. Ito ba yung sinasabi yun? May mga karumihan pa kasi na dapat yan malinis, na maalis yan sa ating buhay. Para maging perfect tayo sa harapan ng ating Panginoon. At ang Diyos din ang gumagawa niyan, hindi tayo. Dahil kung ating lang kalakasan, ating lang kakayahan, wala tayong magagawa. Dahil ang sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung kayo iiwalay sa akin. Amen. Amen? So kung gusto mo may magagawa ka, mga kapatid, hallelujah, sa mga bagay na iniutos ng ating Panginoon, kailangan na sa atin si Kristo. Kaya ang sabi ng Philippians, sa pag-aaral din kagabi, 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Amen? Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil mayroong nagbibigay sa atin ng kalakasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi dahil sa ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, karamihan sa inyo puyat, walang tulog. Mga kapatid, kung wala ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, siguradong tulog na kayo lahat dyan. Amen? Amen? Dahil sa lamig ng aircon, mga kapatid, ako pinapawisan, mga kapatid. Hallelujah. No? Pero dahil, mga kapatid, sa pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, na kahit, mga kapatid, na antok na, ngunit pipilitin mo pa rin magising dahil na ang iyong kaluluwa na nangailangan ng pagkain spiritual. Amen. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Teaching, preaching tayo, mga kapatid, kasi puro verse tayo ngayon. Sana tayo? Ephesians 4:24. Hallelujah. Ang sabi dito, and that he put on the new man. So, bago na ba tayo, mga kapatid? Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ang bagong pagkatao. Nang dati nating pagkatao, mga kapatid, nalis diyan, binago na yan. Ang sabi kanina ng Tatay Jack, dating lasinggiro, ngunit ngayon, mga kapatid, lasinggiro pa rin, ngunit sa presensya ng ating Panginoon, sa pamagitan ng pagpapakalasing sa banal na Espiritu. Amen? Ganyan na tayo ngayon. Diba? Kung dati adik ka sa makamundong gawain, ngayon adik na tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Di ba kayo sarap, mga kapatid, na sa ating pakiramdam na dati ganun tayo, ngunit binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. No? Na mabago.
At sumunod tayo sa kanyang utos. Kaya ito tayo ngayon mga kapatid. Akalain ba natin mga kapatid, nagaganito tayo? Sa isip natin nung nandun pa tayo sa mundo, akalain ba natin nagaganito tayo ngayon? Di ba kay buti ng Diyos? Amen. Amen? Hallelujah. 1 Thessalonians 3:13. To the end, He may establish your hearts. Sinong mag-establish pa rin? Ang ating Panginoon pa rin. Kaya siya lang dapat ang lagi nating sinusunod. Kung anong sabi niya, kung anong udyok ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, yun ang ating sundin dahil yun mga batid. Hallelujah. At para malakas yung iko. No? To the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints, mga kapatid. Ang saints na sinasabi dito, ito na yung mga maliligtas, mga kapatid, hindi lang ito mga anghel, kundi ito na yung maliligtas pagbabalik ng ating Panginoon kasama na mag-reign dito ang Panginoon ng 1,000 years. Ang lahat na maligtas mapasama sa kutap kasama doon ng ating Panginoon sa pagbabalik niya upang mag-reign dito ng 1,000 taon, mga kapatid. Pasalamat tayo na mapasama tayo doon. Amen? Kaya hindi lang natin mga kapatid hangarin, kundi talagang pinakamitihin talaga natin na mapasama doon. Amen? Kasi kawawa ang maiiwan. Kaya wag mong sabihin, sa second chance na lang ako. Kung gusto mo ng second coming, marami pang daranasin mo doon. Daranas ka pa ng 7 mangkok. Sa bawat mangkok pa lang doon mga kapatid, sa isang mangkok pa lang, surrender ka na, much more. Na habang binubuhos ang makasunod na mangkok, mas matindi ang dadaanan na hirap ng tao. Gusto mo pa ba danasin yon bago ka mag-ano sa Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. 1 Thessalonians 4:7. Hallelujah. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Hindi ka tinawag ng Panginoon upang manatili sa pagiging karumihan sa buhay. Tinawag ka ng Panginoon upang mamuhay ka ng may kabanalan. Dahil ang Diyos ay banal, mga kapatid. Kaya ang gusto niya, lahat din tayo ay magkaroon ng kabanalan. 1 Peter 1:15, hallelujah. But as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Sa lahat ng uri ng ating pamumuhay, dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, dapat din tayo ng may mamuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin mga kapatid, sa ating isip, mga kapatid, sa salita, sa gawa natin, dapat mayroong kabanalan. Amen? Dahil yan ang utos ng ating Panginoon. No? Hallelujah, Hebrew 12:10. For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. Kaya biblical mga kapatid, kung bakit tayo dumaranas ng pinapalo tayo mga kapatid, sinasaway tayo ng ating Panginoon, pinaparusahan tayo ng ating Panginoon mga kapatid, para din yun sa kapakinabangan ng bawat isa sa atin. Amen? Para tayo daw mga kapatid, makaparti din sa holiness ng ating Panginoon. Nakukuha nyo? Kaya kapag pinapalo ka o mayroon kang mga kapatid na sinasaway ka ng Panginoon sa pamagitan, magpasalamat tayo. Amen. Hindi mo kailangan na mag-lift the group. Hindi mo kailangan, sabi kanina ng ating teacher, hindi mo kailangan na lumayo, hindi mo kailangan na maglaylo muna ako, mag-isip-isip muna ako. Alam mo mga kapatid, kapag ginawa mo yan, sa kaisip-isip mo, isip na ni Satanas ang papasok sa isip mo. At alam natin na si Satanas walang ibang gagawin yun kung di tayo ay sirain. Kaya ang sabi niya mga kapatid, naparito siya, mga kapatid, sa Satanas, upang tayo ay puksain. Lalo na sa tulad natin ng mga mananampalataya. Ngunit mga kapatid, lagi natin ng ating Panginoon mas makapangyarihan sa Kanya. Kaya saan tayo lalapit? Sa ating Panginoon. Na kayang puksain si Satanas, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So in this day, mga kapatid, and hour, when many are turning from holiness and seeing it doesn't matter anymore. Tingnan niyo mga kapatid, sa ibang nagtuturo ng mga iglesia. Ay, hindi na kailangan niya yung mga ganyan. Ang importante, may pananampalataya ka. Ang importante, may relasyon ka sa ating Panginoon. Bali, wala na yung mga panlabas na anyo na yan. Tanda natin, ang sabi ng kapatid ng salita ng Diyos, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano ang laman ng iyong puso, kasi sabi, sa puso daw nakatingin ng Panginoon. Yes, that's true.
Pero kung anong lumalabas sa labi mo, sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo. Amen. Kaya kung ang lumalabas sa bibig mo, kapatid, ay hindi kaya-aya, ibig sabihin yun din ang laman ng puso mo. Amen? Hallelujah. Sabi niya, it doesn't matter anymore daw yan, mga kapatid, sa ibang nagtuturo. But in God, it is matter. Amen. Mahalaga yan sa ating Panginoon dahil yun ang gusto niya, dahil ganun siya, mga kapatid, no? So, God does not change, mga kapatid. And He is still holy. Hindi nagbabago ang kanyang kabanalan. Kung banal sa noon sa lumang tipan, banal sa ngayon sa bagong tipan, banal sa na darating, banal din siya, eternal, mga kapatid. Dahil yun ang nature ng ating Panginoon. God is holy. God is Spirit. That's why Holy Spirit is God. Amen? Hallelujah. Leviticus 20 verse 7, sanctify yourselves therefore, and be ye holy, for I am the Lord your God. So, sanctify daw tayo, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, at magpakabanal. Dahil ganon ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Amen? So, mga kapatid, God's very character is holy. He requires that His people be holy. 1 Peter 1:16, because it is written, be ye holy, for I am holy. Hallelujah. Ang Diyos mismo ang nagsabi niyan. Kaya ang sabi ng Panginoon, we need to come out from among them. Hallelujah. 2 Corinthians 6:17, wherefore come out from among them. Ang sinasabihan niya, ang katulad natin ng mga mananampalataya na tinawag, pinili at hinirang mismo ng Diyos upang siya ay paglingkuran. So anong gagawin daw natin, mapatid? Umalis na kayo sa ganyan na pamumuhay. And be ye separate. Di ba? Kaya nga, mapatid, kapag naranasan yung mga kapatid na dati nandun tayo sa libutan, ngunit nandito na tayo sa Panginoon, di ba? Nagsisipirit na tayo sa mga dati nating mga kasama. Dahil kapag nandun ka lang sa kasama, kapatid, persecution lang abutin mo doon. Kaya sabi ng Panginoon, be ye separate. Amen? Dahil naranasan ko yan sa kay Brad Lorenzo at sa kay Brad Boy. Praise the Lord. Eh, naranasan na rin nila ngayon. Kaya lumalayo na rin sila sa dati nilang mga kaibigan na kasakasama namin sa makamundong gawain. Amen? Amen? Hallelujah. And that's not the unclean thing. So ito yung mga bagay, mga patid, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yan mga patid ang mga hindi malinis. So huwag na daw natin yun, mga patid, hawakan. Ang sabi ng Panginoon, and I will receive you. Amen? Doon lamang tayo tatanggapin ng ating Panginoon, mga patid. No? Hallelujah. So if the Bible said, mga patid, your opinion does not matter. Yes. Amen. Pag sinabi ng Biblia, kahit anong pangangatwiran mo, wala yun. Wala kang magagawa. Amen. If God said, yun na yun. Hindi na yun mababago. Kahit anong, ay kasi, hindi mo ipangangatwiran yan sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ka dyan, baka sabihin siya ng Panginoon, kasi ka dyan, sumunod ka. Gusto nyo ba sabihin sa inyo ng Panginoon ng gano'n? Kapatid? Hallelujah. So holiness is the radical transformation inwardly by the Holy Ghost that affects every facet of our lives, mga kapatid. Holy Ghost ang magbabago ng ating maling pananaw. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon sa John 14:26, no? Hallelujah. The Holy Spirit, or the Comforter, which is the Holy Spirit, siya daw ang magpapaalala sa atin ng kanyang lahat na inutos at ang lahat niyang sinabi. Kaya mga kapatid, hindi tayo magtataka kapag nasa iyo ang banal na espiritu. Di ba? Nakikita mo nandun ang pagsunod mo sa salita ng Diyos dahil yun ang nagkukumbik sa atin. Ang sabi ng John 16:7, 8. Mga kapatid, mababasa natin doon na pagparito ng mga aliw, siya daw ang magsusumbat ng kasalanan. Kaya nga tayo ng mga makasalanan, sinusumbatan ng banal na espiritu, naalisin mo yan, tanggalin mo yan, ilpanikluhod mo yan sa ating Panginoon, ihingi mo ng tawad yan sa ating Panginoon. Ganyan ang gawain ng banal na espiritu. Kaya binabago tayo, binuborn again tayo, nare-regenerate tayo, kapatid, sa pamagitan ng banal na espiritu na atin natanggap mula sa ating Panginoon.
Amen? Praise the Lord. Nandyan pa ba kayo mga batid? Hallelujah. Hindi pa tayo mga batid na kaano doon sa kalahati. Thank you, Jesus. Hallelujah. So ito daw mga batid ang magpababago ng ating pananaw at baluktot na pangangatwiran sa buhay. Pag sinabi ka, sabi kanina ni Tatay Jack mga batid na, pag mali na, huwag mo nang kampihan. Amen. Pag baluktot na, huwag mo nang pilit ituwid dahil baluktot na nga. Kung bakal yun, pwede mo pahinangin. Ngunit sa harapan ng Panginoon, ang baluktot ay baluktot. Ang mali ay mali. Mga kapatid. Kahit anong pangangatwiran ng bawat isa sa atin. Amen? Matthew 7:21-23, without separation from the world, mga kapatid, and living a holy life, Jesus don't know you. Tandaan natin, tingnan nyo dito. Ang sabi ng Panginoon, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So ang Panginoon mismo nagsasabi dito mga kapatid, sabi niya, many will say to me in that day. Sinasabi niya, in that day, ito ang day of judgment. Naharap na tayo doon lahat sa hukuman ni Kristo. Mga kapatid, no? Pero tayo na naman dakot na, hindi tayo harap doon upang parusahan. Tayo ay harap doon upang tatanggap ng reward. So anong gusto mo? Paparusahan o reward? So sabi ng Panginoon, hallelujah, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Panginoon, hallelujah, nagpropesi kami sa pangalan mo at nagkatotoo at natupad dahil ang pangalan mo ay makapangyarihan. Amen? And in thy name have cast out devils. Nagpalayas pa kami, Panginoon, ng demonyo. Napakaraming demonyo nga, mga kapatid. No? Napakaraming demonyo ang pinalayas namin, Panginoon, sa pangalan mo. Ay bawat tao dito mayroong demonyo. Lahat mga kapatid na pumarito na hindi pa nakatanggap ng either we like it or not, either we accept or not. Lahat tayo ay mayroong demonyo. Ngunit nung tinanggap natin ang salita ng Diyos, ang demonyo ay lumayas. Kaya huwag mong hayaan mga kapatid na kapag natanggap mo ng banal na espiritu, huwag mo nang hayaan na maubalis yan sa buhay mo. Kaya ang sabi, huwag mong pigatiin ang banal na espiritu. Dahil pag umalis yan sa buhay mo, mga kapatid, ang demonyo na lumayas, hallelujah, babalik yon sa sama pa ng 7 mas masahol pa na demonyo. Kaya nagiging lalong kalagim-lagim ang kahimtangan. Kahinat na ng tao yun. Hallelujah. Nagilonggo ako eh. So mga kapatid, and then, sabi doon, and thy name done many wonderful works. Gumawa kami ng maraming himala at kababalagan sa iyong pangalan, Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? And then, while I professed unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work. Ito lang ang rason. Propita na siya. Nagpalayas pa ng demonyo, nagpagaling pa ng may sakit at karamdaman. Ngunit kung gumagawa ka pa rin ng iniquity sa harapan ng ating Panginoon, hindi ka kilala ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, umalis ka, lumayas ka, depart from me. Yun ang masakit. Ang pinakamasakit, mga kapatid, na marinig natin pagdating ng paghukom, ito. Sabihin sa iyo ng ating Panginoon, I never known. Masakit, di ba? Ang tagal ko. Panginoon, 30 years ako naglilingkod sa iyo. Pastor ako, Panginoon. Nagpalayas ako ng demonyo, nagpagaling na may sakit at karamdaman. No? Nangula ako sa pangalan mo at nagkatotoo. Ngunit kung gumagawa ka ng iniquity, sabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita kilala. Sino kang demonyo ka? Masakit, di ba? Pero sa tulad naman natin na tagasunod ng ating Panginoon, ang pinaka masarap pakinggan ang sabihin sa atin ng Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Yeah? Servant, hindi sinasabing pastor, direktor, o anumang klaseng posisyon sa loob ng iglesia. Kahit anong posisyon natin, we are all servants of the living God, our Lord Jesus Christ. So, magpaka-servant tayo. Ang sample kanina ni Tatay Jack, nandun ka na sa baba eh. Hindi ka na pwedeng idapa, nakadapa ka na eh.
Di ba? Kaya mas maano pa rin talaga ang pagpapakumbaba. Huwag mong ano kung anong pinag-aralan mo. Hindi yan mapatid ano sa ating Panginoon. Magpakumbaba pa rin tayo. Kasi habang tayo ay nagpapakumbaba, lalo tayong tinataas ng ating Panginoon. Yun mapatid ang ating gagawin. Makikita nyo mapatid. Na kahit nasabihin mo na, ay, lahat naman tayo hindi karapat dapat, di ba? Hindi ako karapat dapat yan, Panginoon, wala akong kakayahan. Anong tanong mo kagabi? Anong sabi ng James 1:5? Kung nagkulang ang sino man sa inyo ng karunungan humingi sa Diyos. Amen? Huwag daw sa Google. Na, hallelujah. Sa Diyos tayo humingi, mapatid. At ang sekreto lang yan, mapatid, maging teachable spirit lamang tayo. Maging humble spirit lamang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Mangyayari yan sa ating buhay. Amen? Amen. Hallelujah! So dito na tayo, mapatid, sa pinaka-topic natin. Pasakaili pa lang yan, mga kapatid. Ilang oras si Pastor George na nangaralan nung nakaraan? 3. Mga 3.5 tayo. Okay lang yun. No? So, mga kapatid, areas of life to apply the principles of holiness. Nadaanan na ito ng ating pastors ng anniversary natin, pero alam ko hindi niya pinalaliman dahil maraming mga bisita. Pero tayo, hindi na tayo mabisita. Ang bisita natin, taga-POD, matagal na yan mga mananampalataya sa atin, mga kapatid. Hallelujah. At saka yung bagong baptize, si Brother Isaac. Praise the Lord. Hallelujah. You can understand my English? Hallelujah. Pinuha ko yun sa baul ko. Matagal kong tinago. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, ang ating pag-aralan ngayon sa oras ito, dapat mga kapatid, hallelujah. No, i-apply na ito sa ating mga buhay, kung anong ating mapakinggan ngayon, mga kapatid. Handa na ba tayo makinig? Amen. Yes, dahil itong nararapat. Hallelujah. Una, mga kapatid, attitude. Kaya check your attitude. Hallelujah. So sa pagharap natin ng mga problema at pagsubok sa ating buhay, o sa paglakad sa makamundong gawain na ito, mga kapatid, dapat ang ating attitude ay ating binabantayan. Amen. Ang sabi, mga kapatid, ng hallelujah, Galatians 5:19 to 21. Wherefore then 5:19 to 21. Galatians 5:19 to 21. Hallelujah. Ito, mga kapatid, ang mga gawa ng laman. Kaya dapat alam natin, mga kapatid, kung paano ito, mga kapatid, hallelujah, yung action ng ating attitude. No? Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies. Marami dito sa heresies dito, mga kapatid. Envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Maliwanag? Amen. Kapag gumagawa ka pa ng mga ganitong gawain sa buhay mo, na kahit na Kristiyano ka, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi akong may sabi, kundi ang salita ng Diyos o ang Diyos mismo, mga kapatid. Dahil the Word of God is God Himself. Amen. Amen? Hallelujah. So bantayan natin ang ating mga attitude, mga kapatid. No? Sa ating pagharap sa mga ganitong gawain, sa mga ganitong pangyayari sa mundong ito, mga kapatid. Hindi naman, mga kapatid, basihan yung ano natin, mga kapatid, sa ating buhay. Ang basihan kung paano natin ito i-response. Amen? Kung paano natin ugaliin o aksyonan ang ganitong mga pangyayari sa naharapin natin sa ating mga buhay. Amen? So how you handle or respond to the situation? Minsan kasi, mga kapatid, hindi naman problema ang salita ng Diyos, hindi naman sa problema yung pinapangaral dito ng ano. Kaya huwag kayong magalit sa mga ngaral. No? Hindi ginagamit lang yan ng Panginoon. Kung gusto niyo magalit dahil salita ng Diyos yan, magalit kayo sa Diyos, salita ng Diyos yan. Amen? Hallelujah. So ang problema minsan, mga kapatid, hindi sa salita ng Diyos, kundi sa atin mismo na nakarinig ng salita ng Diyos. Kung paano natin i-handle, kung paano natin tugunin ang salita ng Diyos na atin napakinggan. Sa pag-aaral kagabi, di ba? Nakinig lang, tapos wala na. Hindi pinamuhay.
Kaya yung sabi ng James, di ba? No? Huwag lamang tayo tagapakinig, maging tagatupad na rin. Amen? Hallelujah. So wala sa kung anong sitwasyon, mga kapatid, kundi kung paano tayo mag-respond sa situation. Kagaya nyo, mga kapatid, makarinig tayo ng masakit. Ako naman pinapatamaan ni Tatay Jack. Bakit Tatay Jack? Perfecto ko na ba? Banal ka na ba, Tatay Jack? No. Bakit kayo magagalit sa kanya? Ginagamit lang yan ng Panginoon para iparating sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya kung sino man nangangaral dito, mga kapatid, okay pa ba kayo? Amen. Sabihin nyo lang kung hindi nyo na kaya. Isa pa lang yan. So mga kapatid, kung ang mga ginagamit ng Panginoon, pasalamat tayo. Dahil may ginagamit pang Diyos para ituwid ang ating mga pagkakamali na ito sa buhay. Amen. Matakot ka pag wala namang mga ngaral sa saway sa'yo. Dahil baka hindi mo nakakampi ang Diyos, kakampi mo na sa Satanas. Hallelujah. So alisin natin mga kapatid ang galit. Isa na yan. Ang sabi kanina sa pag-aral, kita mo mga kapatid, kagabi sunod-sunod yung nais ng Panginoon. No? Huwag mo nga daw palubugan eh. Ang iba sa inyo, inaabot pa ng linggo, buwan. Kahit na magkakasama na dito, hindi pa nagpapansinan. Mayroon ba dito? Wala. Ba't ayaw nyo magsabi? Aminin. Wala. Praise the Lord. Ibigay sa war mo. So, alisin ang galit mga kapatid. Ang tampo na yan mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, ang tampo na yan ay pride yan. Ang tampo na yan mga kapatid ay gawa ni Satanas yan. Udyok ni Satanas yan. Kaya kung patampo-tampo ka pa, alipin ka pa rin ni Satanas hanggang ngayon. Either you accept or not. Amen. Amen? So alisin ang galit, tampo, sama ng loob. Kunting problema lang eh, nagagalit ka na. Kunting problema lang, Direktor, bakit sumisigaw ka? Bakit ka nagagalit ng ganun? Direktor ka eh. No? Kayo, kaya nga may tinalaga na direktor, sundin nyo kahit mas bata sa inyo yan. O kahit mas matalino kayo dyan. O mas matapang kayo dyan. Hindi naman patapangan yan mga patid, kung di ang pagsunod sa salita ng Diyos. Kahit iyakin niya lang, hayaan nyo lang, paiyakin nyo lang. Huwag mo naman idaan sa iyak. May katungkulan ka dyan, may ano ka dyan nilagay ng ating Panginoon. Sa palagay mo ba, tao naglagay sa iyo dyan? Tandaan niyo ito mga kapatid, kapag sa time na ito, pag hindi niyo pasunod ng direktor nyo, pag umayaw yan, umalis, ilalagay dyan ng Panginoon mas stricto pa sa pastor nyo. Maniwala kayo sa akin. Kaya pag maaga pa, sundin nyo na. Amen? Nandyan pa ba kayo? Hallelujah! Kunting problema mga kapatid, na nararatil na. Si Satanas mga kapatid, yan ang gusto niya, yung bibigyan ka ng problema. Dapat na kapatid, alam natin kung paano i-handle yon. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, pag may dumarating yung mga chismis, na mga problema, kung ano-ano dyan, naman sinasabi ng kung sino-sino mga demonyo, mga kapatid, no? Isipin nyo kagad ang solusyon. Kasi si Satanas, gawain niya yan, nang sirain tayo. Mga kapatid, nakikinig kayo kasi sa mga bulong-bulong ng mga demonyo. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Munting problema lang, nagkakaroon na tayo ng hindi. Pero mga kapatid, magiging ano natin yan. Kasi pinapahintulot din ng Panginoon yan kung anong magiging response natin. Amen. Kaya kailangan lang dyan, i-overcome natin. Amen. Napag-usapan nga kanina natin nila, Brad, mga kapatid. No? Nang mga problema at pagsubok na dumarating sa atin, pag na-overcome yan, ang kapalit niya ay blessing. Amen. Kaya nga habang tayo ay nagkakaproblema, nagkakaroon ng pagsubok, isipin mo na kagad ang blessing na darating, nakapalit noon. Amen? Yung iba kasi hanggang ngayon hindi nakukuha yan. Mga kapatid, kapag nakikita ka na naman, mga ganito pala dito sa church, bakit ngayon ko lang napansin? 5 taon na ako, ngayon ko lang napansin na ganyan pala yan ng mga kapatid na yan. Pag nangyayari na yun sa buhay mo, nagli-level up ka na. Maniwala kayo. Hallelujah. Kung natitiisod, lalo na natitiisod ka na sa pastor mo, o kaya kay Tatay Jack, lumalago ka na, mga kapatid. Hallelujah. Kasi lahat tayo, ako mga kapatid, kung tisod lang, no?
Ang dami kong kinatitisuran. Ngunit mga kapatid, kay buti ng Diyos na pinapaunawa sa akin na ang kapalit niyan ay blessing. Amen? Hallelujah. Kung saan ka pa, doon ka na sa blessing. Amen. Kahit matisod. Amen? Kahit matisod. Hallelujah. Gas-gasan mo. So, lagi nating isipin mga kapatid, kasi minsan, kapatid, kapag, bakit nga, kung kailan pa ako naging mananampalataya, ganito dinanas ko, ganito ang problema, ganito ang pagsubok. Ang testimony nga ni Sister Eileen, di ba? Yung isipin mo kagad kung gaano ang kabutihan ginawa ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo na lang na 10 years ago, nung hindi ka pa mananampalataya at ngayon, kung gaano nakalayo, o kung gaano nakadaming kabutihan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, kapatid, magpapatisod ka pa ba? Yes. Magtatampo ka pa ba? No. No. Ang matampuhin sa demonyo yan. Kaya kung minsan tumatampo ka, minsan may demonyo ka. Hindi na mawala. Diba? Lord. Ang tibay naman ng demonyo na yan, ilang beses na pinalayas. Diba? Pinapabalik nyo kasi. Pinalayas na ng Panginoon, pero pinapabalik nyo, pinapaintulot nyo na bumalik sa buhay nyo. Anong ginagawa ng power na binigay sa atin? Rebuke in Jesus Christ's name. Kaya nga always cover ng prayer tayo mga kapatid. Dahil malaking magagawa ng panalangin ng bawat isa sa atin. Lalo na pag matuwid ka sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So isipin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay mga kapatid. At kapag patampo-tampo ka mga kapatid, pride yan. Ang sabi ng Proverbs, pride comes before distraction. Distraction ang idudulot ng pride na yan. Kung hindi mo yan iprito. No? Iprito mo yan. Nang malutong na malutong para hindi na mabuhay pa. Huwag mo nang kainin. No? So sa atin mga kapatid, dapat sa attitude natin, nagmamanifest mga kapatid, ang fruit of the Spirit. Ang sabi ng Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love. Ito na dapat. Amen. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, we need to love the unlovable. Kahit hindi na kaibig-ibig, kahit suyang-suya ka na sa mukha ng kapatid mo na yan, kapatid mo pa rin yan sa pananampalataya. Ibigin mo pa rin ng may pag-ibig mula sa ating Panginoon. Di ba? Yung magkatabi kayo, hindi kayo nagpapansinan. Tapos sasabihin nyo, Kristiyano kayo, magkapatid kayo sa pananampalataya. Mag-isip kayo mga kapatid, baka isa sa inyo, demonyo. Amen? So the fruit of the Spirit is love, joy. Dapat meron kagalakan. Kahit na mapatid na pagod ka na, di ba Tatay Jack? Kahit na pagod tayo sa ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon, nagagalak pa rin tayo. Pag tumawag ang kapatiran, kahit gaano kalayo, sinusundo. Amen. Pasalamat kayo, may nag-atid sundo nito, may libre pa pagkain. Subukan nyo sa Pilipinas, sila brother, dahil galing Pilipinas. Kanya-kanya doon. Amen. Kikibi doon, kanya-kanyang bayad sa tricycle, sa sasakyan. Kanya-kanyang baon. Praise the Lord. No? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. May kapayapaan na ba tayo? Tingnan mo ang katabi mo kung payapa ang mukha. Sa Lord, kaya papayapa sana. Praise the Lord. So, love, joy, peace. Long suffering. Tatay Jack. Long suffering pa rin. Na kahit na di ba dinadaan niya sa kagabi umiyak na naman to. Pinaiyak ni si Sibre. Ganun ba? Hallelujah. Gentleness. Gentle pa rin. Hindi yung tiger na nga yung mukha mo, tiger pa rin yung ugali mo. Hindi ganon. Goodness. Faith. Meekness. Temperance. Dito maraming nalalaglag. No? Yung temperance. Kailangan habaan mo talaga ang pasensya mo. Kung mahina na ang pasensya mo, huwag ka nang mag-pastor. Kung mahina na ang pasensya mo, kung dati sa sanlibutan, natingnan mo lang ako, may tama ka na. Pero ngayon, nasukat talaga yan mga kapatid, nung nandito na ako. O hindi na tayo malalayo sa mga kaibigan ko na lang na yan. Mga kapatid, nung magkasama kami sa sanlibutan, di ba?
Ngayon, di ba kayo buti ng Diyos? Amen. Amen? Against us, there is no law. Ang sabi ng ating Panginoon. No? So magpatawaran tayo mga kapatid. Dahil sabi ng kapatid, forgiveness is better than vengeance. Diba? Ang sabi ng Panginoon, hayaan nyo ako ang gaganti. At alam natin, kapag ang Diyos ang gumanti, talagang matuwid yon na pagganti. Kasi pag tayo ang gumanti, maaaring mapatay mo pa, nagkasala ka, ikaw pa, pa-impyerno ka na rin. Diba? Pero kung ang Panginoon ang gaganti, mga kapatid, matuwid ang hatol ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Ephesians 4:31 to 32. Hallelujah. Let all bitterness. Bitter pa ba tayo? Mapait pa ba kaysa sa ampalaya? Kapatid? So, sabi ng Panginoon, let all, hindi lamang yun, bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking. Pag tumalikod lang yung ano mo, pagkarap mo, ngising aso. Pag nakatalikod, alam mo, sige. Diba? Bakit nakaka-relate kayo? Siguro may nangyayari dito. Natawa si Jusen. Jusen, okay lang? Dito tayo mapatid sa highway o Bulines, ha? Kaya nadadaanan ito. Kaya ito magpapatatag ng ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. No? Sabi niya, evil speaking be put away from you with all malice. No? Hallelujah. And be kind one to another. Na-apply ba natin to? Na kahit ginawan ka ng kasamaan, di ba? Be kind to one another pa rin. Amen. Di ba? Kahit na mga ginawan ka ng kasamaan, di ba pinapautang mo pa rin? Kahit hindi nagbabayad? Ilang taon na bang utang ko? Ha? Praise the Lord. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kaya kung gusto mo kapatid, yung, di ba, may ginagawan tayo ng kasamaan, minsan ng mga kapatid pa natin, di ba? Kung gusto mo mapatawad ng kapatid, isipin mo ang kasalanan mo. Kasi ako yan iniisip ko, kung ako nga na sobrang kasamaan, napatawad ng Diyos, how much more itong kapatid ko, na ito lang ang ginawa sa akin, na chinismis lang ako, na siniraan lang ako, na inutangan lang ako na hindi nagbayad. Hindi ko ba kayang patawarin? Kung ako nga na sobrang sama, pinatawad ng ating Panginoon. Di ba? Hallelujah. So sabi ng Panginoon, we need to forgive one another as the Lord Jesus Christ forgive us also. Amen? So yung ating attitude dapat maging maayos na sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So kaya na ba natin ayusin ang ating attitude? Amen. Attitude pa lang yon. 10 ito mga kapatid. No? Next, thought. Proverbs 23 verse 7. For us he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Amen. Nakuha niyo kapatid, ibig sabihin? Amen. Kung ano ang iisipin mo, ganun ang gagawin mo. Amen. Kaya kung dyan ka ngayon, nakaupo ka dyan, nakikinig ng salita ng Diyos, kung nag-iisip ka na, ano kayang pagkain mo ngayon? Birthday pa naman ni Tatay Jack ngayon, ano kayang luto ni Tatay Jack? Di ba? Huwag mo muna isipin pagkain para mamaya, nandyan lang yan. No, ito muna, magpakabusog muna tayo sa pagkain spiritual natin, ng salita ng Diyos, na pangangailangan ng ating mga kaluluwa. Amen? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, mga kapatid, next mga kapatid, sight. So, the eye is the window of our soul. Naniniwala tayo doon? Amen. Ang sabi ng Proverbs 30 verse 17. The eye that mocketh at his father and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagle shall eat it. Mga kapatid, nakikita niyo mga kapatid, yung sinasabi, na kapag ang mata daw mga kapatid na walang pagsunod sa mga magulang, no? Lalo na sa kanyang nanay, so kakainin daw ng uwak, no? Gusto mong kainin ng uwak ang mata mo, mga kapatid? Hallelujah. So, huwag tayo mga kapatid,
hallelujah, sa panunood, di ba? Sa, lalo na, lahat naman tayo gumagamit ng social media. Di ba? Kahit nandun ka lang minsan sa Facebook mo, may nagpa-pop up mga ano, di ba? Malalaswang panuorin. Kapag pinanood mo yan, papasok na yan sa isip mo. Ang sabi, tinignan ko lang naman dumaan. Maniwala ka, iisipin at iisipin mo yan. Sino hindi nakaranas niyan? O di lahat tayo nakaranas. Amen. Di ba? Huwag tayong magano mga kapatid, magpakatotoo tayo dahil yan, dumararan yan minsan sa wall natin, na tingnan, naiisip mo, minsan nga binabalik-balikan pa eh. Di ba? Pag dumaan sa wall mo, padaanin mo na lang. Minsan kasi, balikan ko nga muna. Di ba? So yun mga kapatid, ang pinapano sa atin ng Panginoon, na huwag mo nang, huwag na tayong manood ng mga ganon, ng mga malalaswang, lalo ng mga kabaklaan na yun, mga kapatid, abominasyon talaga yan sa harapan ng Diyos. Ang iba mga kapatid, gusto ba manood doon yung kumikimbot ng mga bakla eh? No, hindi mga kapatid. Kalaswaan yan mga kapatid at abomination sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So kung nandyan pa tayo mga kapatid, alisin na natin yan. Mga kapatid. Next mga kapatid, yung speech natin. Di ba? Kaya mga kapatid, ang salita, ano na mga kapatid ng salita, lalo na yung mga chismis, mga kapatid, di ba? Hallelujah. Luke 6:45. A good man out of the good treasure of his heart bring it forth, that which is good. So kung ang mabuting tao daw, no? Kung anong sa laman ng puso niya, lumalabas din yung kabutihan, mga kapatid, no? And an evil man out of the evil treasure of his heart bring it forth, that which is evil. Kaya kung evil pa rin ang lumalabas, o kasamaan pa rin ang lumalabas sa bunganga mo mga kapatid, na mananampalataya ka na, mag-isip-isip ka na, dahil baka ang laman ng puso mo, si Satanas, hindi na si Kristo. Amen? Hallelujah! For the abundance of the heart, his mouth speaketh. So, maliwanag mga kapatid? Kaya nga kapag may dumarating sa atin ng mga chismis mga kapatid, ng mga salita, ng mga makamundo, o mga salita na ganito, ganyan, kapatid, no? Pag siyempre, kinikwentuhan tayo, pag napakinggan natin mga kapatid, kapag hindi ka mga kapatid, solusyon sa problema na yon, huwag ka na lang makialam. Amen. Kapag chismis na dumating sa iyo, huwag mo na i-chismis sa iba kasi babago talaga yon mga kapatid. Diba? Sino taga Pampanga? Diba ang itlog pagdating sa kabila ng tulay, ibon na? Diba? Ganyan ang chismis. Itlog pa lang na chismis, naging ibon na. Sumunod pag i-chismis mo yan, naging wag, naging agila. Kaya pala sa Pampanga po kayo. No? So mga kapatid, if you are not the solution, huwag ka nang makialam mga kapatid. No? At sa ating pananalita mga kapatid, huwag na natin ipanumpa pang kung sino-sino. Mayroon pa rin sinabi mga kapatid, actually mga kapatid, naranasan ko yan. No? Ano ko lang sa inyo, sa kapatiran noon. Pumunta pa dito kapatid, sabi, saksi si Lord, wala. Wala talaga. Saksi ka rin ata doon, nandun ka, di ba? Ay, kaya pala nakalabas. Pero ano nangyari mga kapatid? Di ba pinahiyaya sila ng Panginoon? So ganun yung nangyayari sa atin kapag tayo mga kapatid na sinasali natin ang Panginoon para ano lang yung ating mga buhay, yung ating pagkakamali sa Panginoon para matakpan, mapatid, isali pa natin ang Panginoon, mananagot ka talaga sa Diyos. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sabi niya, pag oo lang, pag hindi. Dahil pag sumubra po doon, masama na, galing nga sa kasamaan. Kaya sabi ni Panginoon, huwag mo na ipanumpa ang Diyos. Huwag mo na isali ang Diyos sa kalukuhan mo, mga kapatid. Amen. No? Dahil mapapahamak ka lang lalo. No? So, don't use the name of God in vain. Amen? Kaya ingat tayo mga kapatid sa pagsalita natin sa pangalan ng ating Panginoon. Baka mamaya, na ginagamit mo na sa walang kabuluhan ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya wag na rin tayong maging reklamador. No? Minsan pag sinasabihan ka na ano, ba't ako? Naging paniki na. Di ba? Tapos pag hindi mo naman i-assign, ba't wala ako? Di ba? Hindi huwag yung hintayin na sa susunod na wala na mga kapatid. No? Dapat na binibigyan ka ng pribilehiyo ng Panginoon. I-grab nyo yan. Marami mga kapatid ang gusto maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa ministry para sa kapurihan ng Diyos, ngunit hindi magagamit dahil walang oras.
Kaya nga habang may oras ka, magpagamit ka kapag pinatawag ka ng Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Dahil hindi habang buhay ay magkakasama tayo dito. Darating ang time, nalisin na kami ni Tatay Jack dito. E paano yan ngayon pagka hindi kayo natuto? Di ba? Kasi hindi naman magtatayo ang Panginoon na mga alaga sa kanyang iglesia yung hindi talaga galing dito. Tandaan nyo yan mga kapatid. Kaya kung inaalisin man kami dito ng Panginoon, isa sa inyong tatayo dito. Mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. At saka iwasan din natin mga kapatid yung mga nag-criticize tayo. Sabi, ay walang alam yan. Hindi ako makinig dyan. Mas marunong pa ako dyan. Mas magaling pa ako dyan. Mas may pinag-aralan ako dyan. Hindi mo ba natanong sa sarili mo, may pinag-aralan ka nga, magaling ka nga, marunong ka nga, ba't hindi ka ginamit? Amen. Amen? Itanong mo yan sa sarili mo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya minsan saka pupunan natin sa ating kapatid, saka criticize natin, nagulat ka na lang, mas tinaas pa sa ngayon ng Panginoon din sa iyo. So ikaw ang naghahirap sa ginawa mo rin sa sarili mo. Kaya mas maganda na lang, kaya nga, ako, pag may mga dumarating sa akin, kaya minsan siguro ayaw nyo na mangingi ng advice sa akin, dahil ang sagot ko lang, ipag-pray lang natin yan. Di ba? Anong gusto nyo, aksyonan ko ng kamao? Di ba? Ipag-pray natin mga kapatid. Dahil yung the best na magagawa natin. Di ba? Kaya siguro marami nang hindi na humihingi ng advice. Kaya magulat ka lang minsan, may kaguluhan na pala, hindi pa alam ng pastor. Sinusulo nyo kasi mga kapatid. Huwag natin suluhin. Pinagsama-sama tayo dito ng Panginoon upang magkaisa. Anong pamagat ng Bible study? 16. First the protecting the blessing of unity. O, napakaganda mga kapatid. I-apply natin sa buhay natin yan. Sigurado mga kapatid. No? Iwasan din natin ang condemnation. Although nakita mong kapatid mo na gumagawa ng kasalanan, kinukondem mo na. Ang sabi ng salita ng Diyos, pag nakita mong kapatid mo na nagkakasala, ipanalangin mo at ibigyan siya ng Diyos ng buhay. Hindi condemn, hindi siraan, hindi lalong ilugmok. Sa harap mga kapatid na i-lift up natin, na pagsabihan mo na sekreto. Pag hindi makinig, sabihin mo sa leader mo, sa pastor mo. Pag ayaw pa makinig mga kapatid, sabi nga, pag ayaw pa makinig sa leader o sa buong iglesia, ituring niya siyang masamang tao. Amen, mga kapatid? Mayroong magkukondem sa atin. Ang ating gagawin bilang mga ngaral o bilang tagaturo ng salita ng Diyos, ituro lamang ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ang magkukonvict sa kanyang buhay. Amen. Sabi nga kapatid ng John, chapter 12, verse 48, He that rejected me, ang sabi ng Panginoon, and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So ang salita ng Diyos, application na ba ito ngayon sa atin? Yes. We are living in the end times. We are living in the last days. Kaya ang salita ng Diyos ang naghahatol sa atin, ang nagkukonvict sa atin kung paano sundin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. James 4:11. Hallelujah. Speak not evil one of another. Tanda natin ito. Huwag tayong magsalita ng kasamaan sa ating kapwa. Lalo na sa kapwa natin mananampalataya. Amen. Sa halip na magsalita ka, kapatid, parehas na tayong saved. No? Sa halip na magsalita ka ng kasiraan ng iyong kapwa, ipangaral mo na lang ang salita ng Diyos sa mga unbelievers. Mayroon pang kaluluwa na makinabang para maligtas. Amen? He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. So hindi na daw tayo mga kapatid, no? Doer of law o tagasunod sa batas. Kung di tayo ay mga judge na kapag ginagawa mo yan. So hindi tayo judge dahil isa lang ang magja-judge sa atin. Yun ang ating Panginoong Diyos pagdating ng paghukom. So ipasa Diyos natin ang lahat, mga kapatid. Ephesians 4:29.
Hallelujah. Let the corrupt communication proceed out of your mouth. Maliwanag? Kaya mga nagsasalita pa dyan ng mga puto kutsinta at puto bongbong. Alisin na natin yan mga kapatid. Dahil itong sabi ng salita ng Diyos bilang mananampalataya sa Panginoon. But that which is good to the use of edifying. Lalo na sa ating mga leader, sa pastor, o sa bawat isa sa atin na mga ministeryo na pinagkatiwala ng Diyos. Dapat hindi na lumalabas mga kapatid ng masasamang salita sa ating mga bunganga. Dahil tayo mga kapatid ay halimbawa. Pwede pala magmura dyan kahit na pastor na yan. Na kahit na siya na ang leader. Kahit na siya ang direktor. Pwede pala kasi nakikitaan sa'yo. Sa palagay nyo ba mga kapatid, susunod sa yung membro mo kung ikaw ay gumagawa din ng kasamaan? Maniwala kaya sa'yo? Amen. Di ba? So, maging halimbawa tayo. So, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Mga kapatid. Ephesians 4:31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Yes. Nadaanan na rin natin. So, alis na yan sa atin. Tandaan natin mga kapatid, no? We will walk, mga kapatid, sa highway of holiness. Kapag nasa iyo pa yan, hindi ka talaga makakalakad sa highway of holiness. Amen? Hallelujah. Next mga kapatid, body. Sa ating mga katawan, tandaan natin ito. Mga mananampalataya. Okay? 1 Corinthians 3:16-17. Know ye not that ye are the temple of God? Naniniwala ba tayo? Yes. Na tayo ay templo ng Diyos? Amen. And that the Spirit of God dwelleth in you. Kapag natanggap tayo natin mapatid ang banal na Espiritu sa ating buhay, tayo na ay templo ng Diyos na buhay. Dahil ang kanyang Espiritu nananahan sa ating mga buhay. No? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Amen? Maliwanag mga kapatid? Tayo ay templo ng Diyos na buhay. Kaya wag natin siraan ang templong ito. Wag natin sirain, wag natin gibahin ito mga kapatid. Dahil kapag ginawa mo yan, sisirain ka rin ng Diyos. God will destroy you, mga kapatid. So ano mga kapatid ang makakasira dito? Mga kapatid, yung ating katawan na ito, wag na natin, dahil templo ng Diyos, wag na nating patatuan. Nakakuha nyo? Ako may tato mga kapatid, ngunit hindi pa ako mananampalataya noon. Nandito na tayo nakaalam ng katotohanan, huwag na natin palagyan, mga kapatid. Hallelujah! Huwag na rin natin, mga kapatid, punuin pa yan ng alkohol. Dati manginginom tayo, Tatay Jack. Buti hindi tayo nagkasalubong, no? Kasi doon kami, dito ka eh. No? Pero nakakarating ka sa area namin. Buti na lang, hindi tayo nagkita doon. Praise the Lord. Pero alam ni Nanay Rebe? Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, ang katawan natin ay templo ng Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, iano na natin yan na iaalay sa ating Panginoon. Huwag natin, minsan kasi mga kapatid, nag-ano pa kayo. Di ba? Nung nagpabautismo ka sa ating Panginoon, di ba? Tinanggap mo ang Panginoon, nagpabautismo sa Panginoon. Kung anong mukha na yan, ganyan na ganyan yan, mga kapatid, na nakarecord sa Panginoon. Huwag mo nang baguhin. Huwag mo nang lagyan pa yan ng marami pang kolorite. Yung ano pang palamuti sa katawan mo mga kapatid, dahil kung ano yan na yan tanggap ng ating Panginoon. Baka pagdating mo doon, hindi ka pa makilala ng Panginoon. Ay, itong mukha nito ni Sister Ellen, bakit ikaw ba yan? Di ba? Kung ano ang nandyan ka kapatid, kung anong mukha mo, sa pagtanggap mo sa Panginoon, ganyan na ganyan ang i-record ng Panginoon. No? Romans 12:1, ang sabi mga kapatid, no? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Iharap daw natin ang ating katawan bilang haing buhay, banal, no? Kaya-aya sa harapan ng Diyos na siya nating katampatang pagsamba. Kapag iniharap mo kapatid ang ating katawan na ito, mga kapatid, na haing buhay, huli sa harapan natin Panginoon, sumasamba ka na sa Diyos. Ng pagsamba na nakalugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen?
Nakukuha niyo mga kapatid? Amen. Hallelujah, kaya ingat din tayo maging sa mga kinakain natin. Di ba? Alam mo na nga na may high blood ka, kain ka pa ng kain ng taba. May nakita ata ko eh. No? So mga batid, kung ano na ang bawal mga batid, kaya may maintenance ka na nga na kain ka pa ng kain ng matamis. Di ba? Kain ka pa ng kain ng buto-buto. Kaya, ay buto-buto pa ba doon? Buto-buto ata yung ulam natin ngayon. Kaya sisihin yung nagluto, si Brad Lorande. Masisi pa tuloy ng luto. So ingat na tayo mga kapatid. Kung anong pinagbabawal, mga kapatid, huwag na natin anuhin mga kapatid kasi nakakaano sa ating katawan. So mga kapatid, anything that can harm our body mga kapatid, iwasan natin. Amen. No? Hallelujah. Next mga kapatid, 6. 1 Corinthians 6:9 hanggang 10. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Huwag daw tayo padaya mga kapatid. Neither fornicators. Ano ito mga kapatid? Ito yung magkasintahan na hindi pa kasal, ngunit ginagawa na ang kagawain ng mag-asawa. O nagtatalik na sila ay mag-nobya at nobyo pa lang. Yan ay fornication. Kaya nga mapatid sa mga, limbawa sa atin, wala naman dito, mapatid wala sa atin, di ba? Na boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Kung gusto niyo gumawa ng gawain ng mag-asawa, magpakasal kayo. May mga legal naman mapatid na pinahintulot ng ating Panginoon. O kaya sa iba mapatid na naghiwalay sa asawa dahil wala na rin pag-asa na magkabalikan, mayroong mapatid legal na pinahintulot ng ating Panginoon. Kaya nga may tayo na paghiwalay, mga kapatid. Although hindi yan pinapahintulot ng Panginoon, ngunit ang sabi naman, dahil sa katigasan ng inyong ulo. So kapag mapatid, matigas talaga ang ulo kasi ng tao. Pinagbabawal ng Panginoon, pilit pa rin mapatid. Yan ang mapatid. So kapag ginagawa mo ito mapatid, fornicators, nor idolaters. Hindi lamang yan mapatid na sumasamba ka sa idol. Kapag kang sarili mo, gwapong-gwapo ka, idolatry yan. Na masigit pa mapatid sa ano mo sa ating Panginoon. Yung puring-puri ka sa sarili mo. Yung kagabi, di ba, na pag-aralan natin, tumingin sa salamin, pag nakalimutan niya kung ano siya. Nung tumingin sa salamin, gandang-ganda siya, gwapong-gwapo, pag talikod niya, hindi niya alam kung ano siya, kung anong itsura niya. Di ba? So yan ang mapatid, sinasabi dito, idolaters. Nor adulterers. Ito naman, mapatid, yung mga ngalunya. No? Ito mapatid, yung may asawa ka na, nung nakikipagtali ka sa hindi mo asawa. Kaya kung gusto nyo mapatid, dahil nung time na hindi ka pa naman nakakilala sa Panginoon, nangyari ang ganyan mga bagay, nandito ko na sa Panginoon, gawin natin mapatid ng legal. Okay? So alam ko wala yan dito. May mga binata. Pa ba dito? Nandun pa rin si Brad Jake. Dalaga, Sister Eileen, Sister Every. Praise the Lord. Dalak. Okay. So may mga legal dyan mga kapatid. Huwag naman yung iba na may kasabihan mga kapatid na lagi pinapakaralan ni Pastor George. Iba yung nagsasabi at nagpapaalam. Okay? Kung gusto nyo, hindi naman siguro kayong nahayaan mga kapatid ng pastor nyo na ganun-ganun na mga kapatid, di ba? Magpaalam kayo. Minsan kasi mayroon na, wala na kasi dito eh. Kayo na pala, hindi pa alam ng pastor mo. Hindi ganoon. Mayroon din mga kapatid, nagsasabi, sila na pala. Hindi muna nagpaalam. No? May nakakukuha ata, nakaka-relate ata si sister ano ah. Pwede na pala. Magpaalam lang. Pero kailangan yung walang ano ah. Sabi at baka mamaya, ay, pwede naman pala. Pwede na ito pastor. Natiguhin ko pa kayo. Hallelujah. So mga kapatid, God condemns sex outside marriage. Maliwanag yan. God condemned that mga kapatid. So gawin nating legal. Mayroon na mga kapatid na kaparaanan na pinahintulot ng ating Panginoon. Amen? Next mga kapatid, fellowship. Ephesians 5:11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. So biblical
mga kapatid, nasawayin mo yung mga gawa, mga kapatid, ng kadiliman. Amen? Kaya kung kadiliman ang ginagawa sa'yo, sawayin mo in Jesus Christ's name. Amen? Hallelujah. Rebuke. No? 2 Corinthians 6:14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Amen. Hindi ibig sabihin na hindi ka makasalimuha dito. Iba kasi nami-misinterpret ito. Ay, hindi pala pwede hallelujah, unequally yoked together with unbelievers. Ibig sabihin yung kapatid mo dahil unbelievers, yung nanay mong, tatay mo, hindi ka na doon sa kanila, hindi ka na makipag-usap, makisama. Hindi ganon. Ibig sabihin dito, di ba tayo believers na? Kami pa lang sa pamilya namin ang believers. Sa inyo siguro maaaring kayo pa lang. Ikaw ngayon, although nandun ka, nakipag-fellowship ka, nakisama ka sa kanila, yung gawa nila, yun ang huwag mo nang gawin. Kaya sabi, pwedeng makisama, huwag makisama. Magkaiba yun. Okay? Kung anong ginagawa, kagaya natin, ginagawa natin nung nandun pa tayo sa Katoliko. Di ba? Ang ginagawa natin doon na pagpunas, gawain ko dati yan, may dala-dala akong panyo yan. Punas ko doon sa, magkasunod kami punas sa paa, ilalagay dito para maalis daw yung sakit, halik doon sa paa, halik sa tuhod. Tapos ang nasundan mo pala may sakit, sa halip na mawala ang sakit mo, dumami ang sakit mo. No? Hallelujah. So, be that unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? No? 1 Corinthians 5:11. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator. Ito, kuhanin nyo rin ito Amen. If any man that is called a brother or a sister that gumagawa ng fornication, mga kapatid, or kubitos, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one know not to eat. Nakukuha nyo? So pinapaiwas daw tayo dyan. Next, mga kapatid, light. Exodus 20 verse 13. Thou shalt not kill. Utos ng ating Panginoon. So tayo, bilang mga mananampalataya, kapatid, ang utos ng Panginoon, huwag tayong kumitil ng buhay. Maging ang ating buhay. Kapatid, ang Diyos lang ang may karapatan kumuha niyan. Wala kahit sino sa atin. Dahil kapag ginawa mo yan, mga kapatid, magdudusa ka doon sa impyerno. No? Ang sabi nga ng Panginoon, mapapa-impyerno ang mga mamamatay tao. Pero sa bagong tipan, sinabi na mapuot ka lang, mamamatay tao ka na. Kaya alisin na rin natin pati yung puot. Dahil mamamatay tao ka na rin. No? So, huwag tayo mapatid, lalo na yung sa mga yung nag-abortion sa mga babae. Iwasan natin kung anong binigay ng Panginoon. Sa Panginoon din ang mag-alis niyan. Huwag niyong kayo ng mga babae na ipalaglag nyo, mga kapatid. Either bunga yan ng kung ano-ano, mga kapatid. Either, mga kapatid, dahil nabuntis ka, ibig sabihin pinagkaloob yan ng Panginoon. May purpose ang Diyos dyan. Wala kang karapatan na kunin yan. Ang iba kasi, mga kapatid, mas iniisip pa nilang kahihiyan kaysa doon sa mapa-impyerno sila. Dahil kinitil nila ang buhay na sa kanilang tiyan. So iwasan nyo yan, mga babae. Hindi sa lalaki, hindi naman pwede magbuntis ang lalaki. No? Ano pa naman kapatid? Euthanasia or mercy killing. Ito mga kapatid, iwas din ito yung, lalo na yung sa mga sa hospital, mga nurse. No? Na nandun sa hospital na machine na lang ang bumubuhay. Wag na wag kayo ang mag-ano dyan. Makipag-cooperate ba sila? Anuin mo na yan, nagpa-approve na. No. Kung gusto nila silang magtanggal para hindi ka managot sa Panginoon. Amen? Suicide. Yung iba hindi na kaya ang problema, suicide ang solusyon. No. Kahit gaano kabigat ang problema natin, kapag may Diyos ka, may solusyon ng Diyos dyan. Amen. Amen? Hallelujah. So iwasan ng kapatid, lalo na ang makasakit din sa ating kapwa. Iwasan natin yan. Next mga kapatid, honesty. Honest ba tayo? Amen. Sinong honest? Amen. O dalawa lang kami ni Brad Lorenzo. Hindi kayo honest? Ayaw din ng honest.
Alam na. Hindi kayo honest, ha? Mark 10:19. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor thy father and mother. So ito mga kapatid ay sinasabi, hallelujah, maging honest daw tayo mga kapatid. 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God. Ang sarili mo, mga kapatid, no? A workman that needeth not to be ashamed. Yung hindi ka kaya, mga kapatid, no? Hallelujah. Rightly dividing the word of truth. Kaya meron tayong pag-aaral, mga kapatid, tungkol sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. At alam natin kung sinong katotohanan, si Jesus Christ lamang, mga kapatid. Kasi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Amen? Hallelujah. Kaya maging honest tayo. Minsan kasi mga kapatid, hallelujah, na-preach ni Pastor na may mangutang na hindi na talaga magbabayad. Amen. Na iniisip lang ang mangutang, pero hindi talaga nagbabayad. No? So alisin, maging honest tayo mga kapatid. Kahit isang sentimo yan, ang utang ay utang. Ang bigay ay bigay. Amen? Hallelujah. Pero mga kapatid, hindi natin maiwasan, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Kasi sa amin, puro utang yan mga kapatid. Tawag pa yan parati, kapag ka may, nakikinig siguro yung mga kapatid ko, kapag may kailangan yung kapatid, tawag sa akin yan, Noy. Nonoy sa amin mga kapatid ng ano eh, Noy, pa-utang muna. Pero alam ko na yun na wala ng bayad. Minsan doon magpapaalam kapag kaalam nila medyo wala ako sa mood na, no? Magpapaalam sila kay Mercy. No? Pero praise the Lord. Understood natin yan mga kapatid, dahil yun naman ang purpose natin, ang tumulong. Pero tumutulong na tayo sa ibang tao, much more sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah. So maging honest tayo mga kapatid, no? Hallelujah. So all kinds of cheating, no? Kahit walang nakakita, maging honest pa rin tayo. Minsan mga kapatid, sa ating tithes mga kapatid, hindi na rin tayo nagiging honest. No? Ay, hindi naman nakita ni Pastor kung magkano sinahod ko. Ang declare ko naman ng sahod, yung komisyon, hindi. Di ba, Brad Melvin? Ay, hindi naman alam yun ni Pastor. Kahit itago niya, nagsasabi naman ako sa mga kasama, magkano ang komisyon ni Brad Melvin? Praise the Lord. Matataas pa ang komisyon nila mga kapatid sa akin dahil ako naputulan. Praise the Lord. No? All kinds of cheating mga kapatid kahit wala nakakita. So maging faithful pa rin tayo. Maging honest tayo. Sa tithes natin mga kapatid. No? Kung anong sinasabi ng Panginoon, yun ang ating ibibigay. Kasi yun ang utos ng Panginoon, hindi naman utos ng tao. No? Hallelujah. Minsan kasi naisip natin, ito lang dineclare ko, ito lang. No? Kahit hindi yan alam mga kapatid ni Sister Jopa, alam ng Diyos yan. No, kasi sila yung dalawa nag-ano. Pero huwag nyo naman i-chismis pag may nagbigay na 1 real na sira. Amen. Hindi ganun. Pinag-ano pa rin yun sa Panginoon. Di ba? Hallelujah. So next mga kapatid, amusement. Malapit na tayo. Mga isang oras na lang. 1 John 2:15-17. Hallelujah. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. So lahat ng yan mga kapatid sa mundong ito ay nilipas. Pati ang ganda mo, ang gwapo mo, ang kayamanan mo, ang trabaho mo, o anumang posisyon ka mayroon. Mga kapatid, lilipas lahat yan. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, ang gumagawa daw ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailan pa man. At doon natin yan makuha mga kapatid sa kaharian ng Diyos sa kalangitan kapag nakamtan na natin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya ingat tayo mga kapatid sa ating mga pinapakinggan sa music. No? Sa music dyan, sa pagtugtog, dapat ito gawain ng Panginoon. Ang tinutugtog natin dyan ay para sa kapurihan ng Diyos. Kaya maging sensitive ka dyan, Direktor. Amen. No? Sa mga movie na atin pinapanood,
Sa halip na manood ka ng kadramahan, minsan nanonood din ako mga kapatid. No? So manood na lang tayo ng mga gospel, worship songs mga kapatid, o yung tungkol sa salita ng Diyos, sa mga preacher mga kapatid, no? Sa ating sports, no? So focus to your ministry mga kapatid. Sa music, wag worldly, at wag idaan sa galit. Direktor, although nagkamali yung ano mo, wag mong pagalitan ng ganon. Pwede mo kausapin ng masinsinan, wag mong sigawan, dito ka pa sa pulpito, hata sumigaw. Sumigaw ka pa dito? Sinabi ni Lord eh. Sumigaw ka, hindi? Sumigaw. Oh, praise the Lord. That's right. So, yan mga kapatid, kausapin. May pag-meeting kayo dapat. Okay? So, huwag idaan sa galit. Ito pa, napapansin ko. Para hindi kayo makatanggi ako ng kakita mismo. Pag may nagkamali, nagtatawanan kayo. Amen. Musician, Amen. iwasan natin yan. Itama kung anong mali. Hindi kailangan tawanan. Hindi kailangan na magkaroon ng hindi magandang pag-usapan. Dapat one spirit kayo. Tandaan nyo, ang musician, si Satanas, musikero. Yan ang unang-unang sinisira ni Satanas. Kaya magpakatatag kayo dyan, magpakatibay kayo, samahan nyo ng prayer and fasting mga kapatid. No? Yan. Maging serious kayo dyan. Dahil ang serious ang Diyos, serious din si Satanas na sirain yan. Okay, at bigyan mo ng time. Dapat yung mga gagamitin para sa Friday, alas 8, nandito na. Okay? Dahil para may practice kayo ng isang oras. Amen? Amen. Mag-meeting kayo dyan mga musikero. Hallelujah. So iwasan ang tampuhan mga kapatid dahil hindi yan makatulong sa paglago mo at sa gawain ng Diyos. Alisin na natin yan. Hallelujah. Amen? Amen. Praise the Lord. Nag-amen kayo. Narinig yan ni Lord. Sunod mga kapatid, hair. Hair. 1 Corinthians 11:14-15. That even nature itself teach you that if a man have long hair. Buti na lang, kalbo si Brad Noel. So, if exempted ka, Brad Noel. If any man have long hair, it is a shame unto him. Kahihiyan mo yon. But if a woman have long hair, it is a glory to her. Amen. For her hair is given her for a covering. Glory nyo yan. Kaya kung kapatid, umpisahan nyo na pabain ng buhok, huwag nyo na paputulan. Hayaan nyo sabihin kayo ng mga manang. Kung yan naman nakakalugod sa harapan ng Diyos, sino ba susundin mo? Ang sinasabi ng tao, ang sinasabi ng Diyos. Amen? So, abomination sa harapan ng Diyos ng lalaki na mataas ang buhok. Mahaba ang buhok. Sa babae naman, glory. Sa iyo pag mahaba ang buhok mo. Amen? Sabi ng salita ng Diyos. Hindi ako nagsabi ha. Baka mamaya may magtampo na naman dyan. Ang sabi kanina, ang patampo-tampo, may demonyo. Amen? Next mga kapatid, last na tayo, appearance. O ito na, appearance, Deuteronomy 22 verse 5. So the woman shall not wear that which pertinent unto man. Mga Kristiyano, ang babae daw wag nang manuot ng katulad ng kasuotan ng lalaki. Hindi ako may sabi. Amen? Neither shall a man put a woman's garment. Tingnan nyo mga kapatid sa Europe. Di ba? Nakikita nyo mga lalaki nakapalda. Di ba ang pangit tingnan? Di ba? Tingnan mo mga kapatid. Di ba hindi maganda tingnan na nakaganon sila? No? So sa atin, ng mga mananampalataya, tinuturuan tayo kung anong nararapat natin. Dahil panuot, mga kapatid, sa tulad na nating mananampalataya. Akala nyo mga kapatid, sabi nyo lang yan na hindi ko kaya. Di ba? Na hindi mo kaya, hindi ko talagang maiwasan magsuot ng pantalon, sabi niya kagabi. Sabi ko, tama, ka bukas tama yung preaching sa'yo. Ako ba mga kapatid, gusto ko ba magsuot ng ganito? Tingnan niyo ang buhay ko mga kapatid nung nandun pa ako sa sanlibutan. Hindi mo ako mapasuot ng yung may kulay dito, laging t-shirt lang yan, sando, short. Di ba? Pero nandito na tayo sa Panginoon.
Gusto natin malugod ang Diyos sa ating mga buhay. So sumunod tayo sa nais ng Diyos na gawin natin. Amen? For all that do so are abomination unto the Lord thy God. Ako ba may sabi? Ang Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. So, itong ating pag-aral na kapatid ng i-apply natin sa ating buhay para makalakad tayo mga kapatid sa highway of holiness, yun ang ating napag-aralan mga kapatid na dapat nating hallelujah pamuhay bilang mga Kristiyano. Ang sabi ng Exodus 3:5 mga kapatid, remove your shoes. Hindi yan literal na shoes. Amen. Amen? Hallelujah. Yan mga kapatid ay simbolo ng makamundong gawain. Amen. Ng mga makasanlibutang gawain ng bawat isa sa atin. Na alisin mo yan dahil hindi ka makakalapit sa banal na presensya ng Diyos kapag nandyan ang mga bagay na yan na ang ating napag-aralan na ito. Because God is holy, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, naalala niyo mga kapatid, ang panaginip ko noon, na ano ko sa inyo mga kapatid na a year ago na ata, di ba? Sabi ko, nandun tayo sa rooftop, na naliligo tayo doon mga kapatid na walang Malaysia na. Mga kapatid, ibig sabihin, nandun na tayo mga kapatid sa living a holy life. Amen? Hallelujah, purihin ng Diyos sa ating mga buhay mga kapatid. So, masakit ang salita ng Diyos. Ngunit mas masakit pag doon ka mapunta sa impyerno. Amen. Amen. Siguro naman pag tinanong tayong lahat, ayaw din natin mapunta sa impyerno. So kung ayaw mo mapunta sa impyerno, ang pinag-aralan natin, i-apply natin sa ating mga buhay. Amen. Start next year, all the FOGs, mga kapatid, we will walk in the highway of holiness. Tanda natin yan. Hallelujah. At makikita nyo kung paano lalago ang bisyon ng Panginoon. Kung hindi tayo makahanap ng bagong iglesia, bubutasin ito. Kaya pag-pray natin yan sa ating Panginoon mga kapatid, dahil hindi lang itong mga kaluluwa, mga kapatid, ang inihanda ng Panginoon dito. Pero dapat sa atin muna mag-umpisa. Amen. Hallelujah. Hindi lang doble, mga kapatid, ang mga kaluluwa ang ilagay dito ng Panginoon. Kaya be ready tayo mga kapatid. Maging halimbawa tayo. Amen? Amen. So don't ever sacrifice the will of God. Mga kapatid, your calling, your anointing to your personal agenda, success, prosperity, or any other selfish priority. Huwag natin ipagpalit. Kaya minsan mga kapatid, iba, nagpapagamit lang sa Panginoon para sumikat. Ano lang dito para makita sa YouTube. Amen. Na para makita na, ganito na siya, ganyan na siya. No. Ang glory, parati sa ating Panginoon. Amen. Wala sa atin. Basahan lamang tayo lahat sa harapan ng Diyos. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, eternity is forever. Hell has no exit. Itong paalala sa atin ng Panginoon. Do the will of God regardless of the cost. Amen. Yan ang pinaparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Do the will of God regardless kung ano man ang cost. Maging cost man ang buhay natin for serving the Lord, so be it, mga kapatid. Hallelujah. Maging mitsa man ang buhay natin sa paglilingkod natin sa Panginoon kung para naman sa kapurihan, kadakilaan ng Diyos. So be it. Dahil pansamantala lamang tayo dito. Ang importante, ang eternal life na ating matanggap sa piling ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. It will be worth it all on Resurrection Day, mga kapatid. We have a great reward in heaven. Tanda natin yan. Kaya pagpapagal natin, hindi yan mawala ng kabuluhan, Tatay Jack. Continue serving the Lord, kahit ganun danasin natin. Basta ang pagsunod sa nais ng Diyos, yun ang gawin natin. So the fruit of the Spirit grows only in the garden of obedience. Hindi mag-grow ang bunga mo sa pananampalataya mo sa ating Panginoon kung wala kang obedience sa ating Panginoon. Amen. So, ang sikreto ay obedience. Kaya nga,
Kahit ano na mga kapatid, minsan kasi hindi natin alam. Itong sabi sa'yo ng Panginoon, lalo na pag na-assign ka ng leader mo, ng pastor mo, hindi yan nagmumula sa pastor o sa leader. Sa Panginoon mismo yan. Minsan na hindi natin alam, bakit ganito? Parang mahirap ang ganito. Ang gagawin natin, ubi lang. Gawin mo lang kung anong magagawa mo. Kasi, mga kapatid, kung anong magagawa mo, and the rest, God will do, mga kapatid. Basta ito, ano lang natin sa ating Panginoon. Hallelujah. At lagi natin tandaan, mga kapatid, God recognize ang pagpapagal natin, mga kapatid. Investment natin yan. Mag-aani tayo, mga kapatid, pagdating ng panahon, kapag bigyan na tayo ng Panginoon ng reward. Amen. Amen. So, holiness we need in this last hour, mga kapatid. You cannot walk in the highway of holiness without living in holiness. Amen? So, mamuhay tayo ng may kabanalan para makakalakad tayo sa highway of holiness. Kasi, lalo na kapatid, pag tinuturo ng kabanalan kasi, marami nang natitisod. Marami nang ayaw, marami nang ayaw tanggapin. No? Ngunit ang nais ng Panginoon, sundin na natin, gawin natin. Kasi, sinasabi natin, mahirapan tayo. Mahirap lang, mga kapatid, kung ikaw ay disobey, no? Nag-disgusto doon. Di ba? Kagaya, mga kapatid, ng kapag kayo nahatak ka, di ba? Makipaghatakan ka ng lubid, di ba masasaktan ka lang? Ngunit kapag sumusunod ka, kagayang kambing, pag hinatak mo, di ba? 4 na paa yan, gaganyan, mga kapatid. Pero ang tupa, pag hinatak mo, sunod ang sunod. So, katulad tayo sa kagaya ng tupa sa pagsunod sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So in conclusion, mga kapatid, 2 Timothy 1:7, at tapos na tayo. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Ang espiritu na tinanggap mo, hindi yan, mga kapatid, espiritu ng katakutan, kundi espiritu ng kapangyarihan. Amen? Hallelujah. Kaya gamitin natin ang kapangyarihan na yan, kapatid, to bring glory to the one who gave us the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ. Amen? Anong purpose? Sa time natin ngayon, bakit binubuhos ang banal na Espiritu? Dahil may battle. Dahil mayroon, mga kapatid, tayo na dapat ma-overcome sa time natin ngayon. In the very last hour, ibubuhos ni Satanas ang kanyang lakas, magkatrabaho sa 24/7. Kung ikaw na Kristiyano pa kuya-kuya-kuya, tatalunin ka ni Satanas. Kunting lang, matitisod ka, magtatampo ka, ayaw ka. Ngunit kapag sa iyo ang banal na Espiritu, lalo kang titibay. Gamitin mo yan. Use the power that God given to everyone of us, mga kapatid, to glorify His name. Amen. Amen? Hallelujah. Ba natin gawin yan, mga kapatid? Romans 12:1. So I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nabasa na natin kanina. 1 Thessalonians 5:23. And the very God of peace. Nakuha niyo, mga kapatid? The very God of peace. Ang sabi ko kanina, follow peace. No? Ang sabi ng Isaiah, the Prince of Peace. It's our Lord Jesus Christ. So, and the very God of peace, sanctify you holy. Sino magpasanctify sa atin, mga kapatid? Ang Diyos ng kapayapaan. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat hindi tayo nakaiwalay sa Panginoon. Patuloy tayo nakakunik. Ano man ang dinaranas natin, mga kapatid, dapat ang koneksyon natin sa Panginoon, hindi yan naapektuhan. Amen. Amen? Hallelujah. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved, blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Kailangan ng ating, hallelujah, soul, spirit, and body. Hallelujah. Kailangan, mapatid, maano yan ang ating Panginoon. Preserve. At ang Panginoon din ang tutulong sa atin. Nang gagawin lamang natin sumunod, mga kapatid. So, mga kapatid, sa oras nito, no, ang ating pag-aaral, teaching ito, mga kapatid, no, na dapat ma-apply talaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung hindi mo pa na-apply, mga kapatid, umpisan mo na. Although na hindi na bukas, ano ka na kagad, no? Process pa rin yan. Ang importante, unti-unti mo na-apply, dahan-dahan, mga kapatid, basta tuloy-tuloy, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon upang i-lift up ang bawat isa sa atin, upang ikot up ang bawat isa sa atin. Kaya dapat madatnan tayo ng ating Panginoon na blameless.
walang kapintasan. Dahil yung i-lift up, yung put up niya lamang ang walang kapintasan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So to God be all the glory. God bless us all, mga kapatid. Tayong lahat ay tumayo.